Hallelujah. Hallelujah. Your presence, Lord. Your Holy Spirit, O God. Hallelujah. Nasa amin kang kalagitnaan, O Diyos. Sinabi mo, 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan ay kasama ka namin. Lord, your presence, your Holy Spirit. Bigyan mo po kami, Lord, ng karunungan. Bigyan mo po kami, Lord, ng kaluwalhatian at ang iyong kapangyarihan upang maisakatuparan namin at magawa namin ang iyong kalooban. Lord, salamat po sa bawat isa sa amin. Lord, inaangkin na po namin ang tagumpay mula sa iyo, God. At ang iyong salita, ito ay magbibigay sa amin ng kalakasan, pangunawa at higit na kaalaman mula sa iyo, God. Lord, bilang ako ang gagamitin mo, Lord, hallelujah, at ipahayag mo sa amin at gamitin mo ako, ilagay mo sa likuran mo, God. Ikaw makita, ikaw mahayag, ikaw po ang magpala sa bawat sa amin. Kaya, O Diyos, inaangkin na po namin ang tagumpay mula sa iyo with the presence of your Holy Spirit and the power of your name. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa mga. Ang lahat ng tao ay umaharap sa isang sitwasyon, minsan ay hindi natin maanuhan. So, ang kailangan ng instruction ng Panginoon, tayo ay magpakatapang at magpakatatag. Kasi kung tayo ay mahina ang loob at wala tayong kakayanan, hindi tayo magtatagumpay. Amen po ba? Amen. Yun ang isa, at ito ay susi na ginawa ni Josue na pangunahan ang bansang Israel. Kung nabasa na ninyo ng panahon yun, nung sila ay nagpasugo upang tingnan yung lugar na kanilang pupuntahan. Si Caleb at si Josue, ito po ay malinaw ang kanilang pananaw. Ang sabi niya ay kayang-kaya nating kalabanin sila at kayang-kaya nating pagtagumpayan. Ang imagination ng ilang sinuko ng mga ni Moises, nung subuan sila, ang imagination nila, ang mga tao doon nakatira ay mga giant. At ang sabi, hindi nila ito kayang labanan. At ang sabi naman, dalawa ni Caleb at ni Josue, parang tipaklong lang sila sa atin. Kayang tirisin, kayang durugin, kayang apakan. Yun ang imagination nila, sapagkat ang alam nila, kilala nila ang Diyos ng Israel ay makapangyarihan. Amen po ba? Amen. So, ibig sabihin, ang kailangan natin, tayo ay maging matatag at maging matapang. Amen. Hindi naman ibig sabihin na tayo ay matapang, ang bawat makita natin ay aaway natin. Hindi yun ang ibig sabihin noon. Amen. Ang ibig sabihin noon, wala dapat kang katakutan. Kaya mong kaharapin. Amen. Kaya mong pagtagumpayan ang lahat ng bagay. Hindi naman yung nice, may sabi bilang matapang, nakita mo agad ito. Gagamitin mo yung kamay, gagamitin mo ang pakikipag-away. No, it's not. Hindi ganun. Kundi kaya mong harapin ang lahat ng bagay kung anong klase ng buhay natin sa mundong ito. Lahat ng tao ay may challenge. Lahat ng tao ay mayroong pagsubok. Amen po ba? May kanya-kanyang level na tayong kinakaharap. May kanya-kanya tayong pagsubok sa buhay. So, dito sa verse, ituloy po natin verse 7, ang sabi magpakatatag at magpakatapang, sundan mong mabuti ang kautosang ibinigay sa inyo ni Moses. Amen. At huwag mong susuwayin ang anumang itinagubilin doon. So, ibig sabihin, napakalaga ng salita ng Panginoon. Napakalaga ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay totoo. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Sapagkat ang nakasulat sa Biblia, kung ito'y ating pagbubulay-bulayan, anuman ang sabihin ng Panginoon, ito ay totoo. Amen po ba? Kaya sabi Diyos sa John 1:1, naroon ang salita ay Diyos. So, dito natin malalaman, kung tayo lagi nagbawas ng Bible, doon pa lang tayo ay magtatagumpay na. Amen? Sapagkat ang salita ng Diyos ay totoo, ang lahat ng nakasulat dito ay instruction ng Diyos sa atin upang tayo ay magtagumpay. Amen?
para kung anumang kaharapin natin ay kayang-kaya natin pagtagumpayan. Amen po ba? So, anong sabi dito? Yung kautosan, sabi ng Panginoon, at ibinigay ni Moises sa kanya ay huwag mong susuwayin ang anumang itinagubilin doon at magtatagumpay ka sa lahat mong gagawin. So, ibig sabihin, ang tagumpay ay nasa salita ng Diyos. Ang tagumpay ay nasa kautosan. Ang tagumpay ay nasa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Hindi po sa ating pamaraan ng lakas, hindi po sa ating pinag-aralan, hindi po sa ating karunungan, kundi ang karunungan ng Panginoon. Amen po ba? Doon tayo magtatagumpay. Ang Diyos ang kayang mag-lead sa atin upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng sitwasyon sa mundong ito. Amen? Sapagkat alam niya ang kinabukasan at ang bukas ng ating buhay. Amen? At siya ang magpapaalala sa atin sa anong paraan? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. Hallelujah. Sa verse 8, ano sabi dito? Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yaon. Dili-dilihin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayo'y giginhawa ka at magtatagumpay. So, anong kailangan natin upang tayo magtagumpay? Dilid-dilihin. Anong ibig sabihin ng dilid-dilihin? Meditate the Word of God. Night and day. So, ibig sabihin, amen, pag ating pong pinagbulay-bulay ang salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng karunungan. Yung nakaraang message, karunungan ay napakalaga from the Lord. Ang karunungan sa libutan ito may limitasyon. Pero ang karunungan ng Diyos, forever. Amen po ba? Ang walang hanggan ang karunungan ng Panginoon. Magagawa natin ang lahat ng bagay sa pinagagawa ng Panginoon dahil kasama natin ng Diyos. Amen? Hallelujah. Alam ng Diyos ang ating kalalagayan, alam ng Diyos ang ating karunungan, alam ng Diyos ang ating limitasyon. Pero ang karunungan ng Diyos forever. Amen po ba? Forever ang karunungan ng Panginoon. Magagawa niya ang lahat ng bagay. Magagawa niya kung tayo may sakit at karamdaman, meron tayong kayang gamutin ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Ang karunungan ng tao sa pamamagitan ng pinag-aralan, sa pamamagitan ng mga machine, sa pamamagitan ng technology. Amen? Doon binabase ng tao ang kanyang paggagamot. Pero ang karunungan ng Diyos, alam ng Diyos ang buo nating pagkatao. Amen. Bakit? Hallelujah. Alam ng Diyos ang ating mula ulo hanggang paa. Sabi nga, ang buhok ng ating daw buhok, sabi ng Panginoon, bilang niya. Alam niya ang bilang, pero walang makakabilang ng buhok ng tao. Pero sabi, alam niya ang bilang ng ating buhok. Ay how much more pa ang buo natin pagkatao. Amen po ba? Amen. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. At meron nga po akong isang patotoo. Amen. Ayon nung ako po ay nagpagamot, dumaan po ako doon sa CT scan, ang tawag yata doon. Yung papasok ko doon sa machine at titingnan ng iyong at tinignan yung loob ng aking ulo. Kung merong anong tawag doon? Na merong pumutok na ugat, pero meron kong nakitang kaibang doktor. Ang sabi, meron daw ulo kong bukol at ito ay dapat nilang malaman. At kailangan daw ito ay another CT scan. Hindi naman yata CT scan naman yan, MIR naman. So kailangan daw. Ngayon, ini-imagine ko, kita ito ng Diyos. Ang Diyos ay pag tumingin ay klaro. Alam niya kung ano meron ako sa akin dito.
At klaro niya, kasi bakit? Kasi siya ang lumikha sa akin, siya ang nagbigay ng buhay sa akin, siya ang nagpasya na maging tao ko. Alam niya ang meron ako sa ulo ko. Pero naniniwala ako ang magpapagaling sa tao. Siya lang. Amen? Siya lang ang magagawa para pagalingin ng tao. At doon sa aking physical na katawan, na situation, alam na din ng Diyos at nagpapasalamat ko sa Panginoon. Yung kagalingan na tinanggap ko sa Kanya. So, ibig sabihin, at ako'y naniniwala, mas higit na nakakaalam ang Diyos. Amen po ba? Sa ating physical na katawan, sa ating iniisip, sa ating binabalak, at sa ating ginagawa araw-araw. Alam ng Diyos kung ano tayo sa Kanya. So, ibig sabihin, malinaw ang sabi ng Panginoon dito, huwag mong kaligtaan basahin na aklat na yaon, dilid-dilin mo iyon araw at gabi. So, ibig sabihin, kailangan natin ang salita ng Panginoon. At pag sinabi ng Diyos sa iyo na ikaw ay Kanya ng pinagaling, at sinabi sa inyo ng Diyos, ikaw ay pinagaling ko na, anong dapat natin? Maniwala tayo. Amen? Doon po sa awit, ito po'y dating 139, hindi ko natandaan ang verse, na ito po'y aking pinangahawakan, 139, na ang sabi niya dito, na ang ating katawan ay alam ng Diyos ang ating buong pagkatao. 139. Ipinaalala sa akin ng Panginoon ito, mayroon kalatandaan ako dito. Anong sabi? Anumang aking sangkap. Ibig sabihin, the part of our body, itong bahagi ng ating katawan, alam ng Diyos. Amen? 139 verse 13. Amen? 139 verse 13. Anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. So, ibig sabihin, alam ng Diyos kung ano ang ating buong physical. Alam niya. Laman ng utak ko, laman ng utak na laman loob natin, kung ating pagkatao, kung ano ang weak sa atin, alam ng Diyos ang ating sitwasyon sa Kanya. Anong kailangan natin gawin? Amen? Kundi magtiwala. Sabi, anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. So, ibig sabihin, nung tayo'y maging tao, at tayo'y pinasya ng Diyos na maging tao, alam na agad ng Diyos yung ating kalalagayan. Pero ngayong technology, pag silang pa lang, kung ito'y narinig ninyo, kukuha na agad ng dugo, kukuha na ng dugo yung first ay yung anak ng bata, kukuha na ng dugo at alam na agad niya kung ano ang magiging sakit ng bata. Ibig sabihin, naroon pa lang bilang baby ay kukontrolin na ng gamot upang hindi nila maranasan yung karamdaman. So, mas higit ang Diyos. Alam niya ang ating buong pagkatao. Kaya ito pinangahawakan ko na ito sabi nga, ano natin ang ating physical na katawan, alam ng Diyos. At alam din niya na kailangan natin tayo ay palakasin, pagalingin. Amen po ba? Amen. At ito ay malinaw. Ang sabi niya, ang anumang aking sangkap, o ikaw o Diyos, ang lumikha. Ibig sabihin, mayroong part, kung tayo ay mayroong kahinaan, alam ng Diyos na ito ay kanyang papalitan. Amen? Ibig sabihin, ang sangkap, mayroong reserva ng Panginoon. Katulad ito ng mga sasakyan. Kung anong klase ng sasakyan mayroong ginagamit mo sa kalalapit, doon sa kinunan mo at gumagawa ng sasakyan dahil siya ay mayroong part at may piyansa. Balikan natin yung Joshua chapter 1 verse 1. Naroon na tayo sa
verse 9. Sabi dito, alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at ibayin mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Ako si Yahweh ang iyong Diyos, ang sa iyo saan ka man pumunta. Ibig sabihin sa buhay natin, kasama na natin ang Diyos. Kasi bakit? Hallelujah! Malinaw ito kung paano tayo magtatagumpay kasi may katuwang tayo. May Panginoon tayo. May Diyos tayo. Amen? May Holy Spirit tayo. May angels pa na maggagabay sa atin upang tayo protektahan. Amen? Malinaw dito sa kanyang salita na tayo ay kanyang kasama araw-araw. Minuto, oras-oras kasama natin siya. So, ibig sabihin, wala tayong dapat alalahanin upang sa ganoon alam natin ang ating gagawin. Alam natin ang ating patutunguhan. Alam natin ang future natin dahil ang Diyos ang magpapaalala. Amen. So, kung lagi lang natin siyang laging alalahanin, lagi natin siyang kakausapin, lagi natin siyang lalapitan, lagi natin siyang pupurihin, magtatagumpay tayo ngayon. Sabi nga, meditate the Word of God night and day. Amen? Upang sa ganoon tayo ay magtatagumpay. So, itong si Joshua na nagawa niya ang pagsunod, pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon, siya po ay nagtagumpay. Nailid niya ang Israel. Narating niya ay promised land. At itong lugar ngayon ng Israel. Amen. Bagamat ang Israel walang sariling lupain. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagbibigay sa kanila at nagiging. Amen. Maulad po ang Israel. Maliit lang pong bansa ang Israel. Ang nakapaligid po diyan ay ang Arab people. Ito po ay lahi din ni Abraham. Lahi din po ni Abraham, pero ang promise po ay nasa Israel. Maliit na bansa ang Israel, pero ang teknolohiya ay ang technology nila. Napaka-advanced. Maliit na bansa, pero nakapaligid ay ang lalaking bansa ng Arab people. Pero hindi po kayang tanggapin. Bakit? Dito pa lang, sa paglilid ni Joshua, sila po ay nagtagumpay na. At ang pangako po sa Israel, hindi sila ay iwan ni pababayaan. At hanggang ngayon, kahit may bansang magtangka, sila po ay nagtatagumpay. So malinaw po, ito po ang tagumpay ng Israel, ang tagumpay ng mga lingkod ng Diyos, ang tagumpay ng mga mananampalataya ay nasa Diyos lamang. Amen? Nasa Diyos. Amen po ba? Nasa Kanya ang ating tagumpay. Amen? At dito ay malinaw, ano po ang kanyang pamarahan. Yung sabi nga ay laging nagbabasa. Ito ang utos ni Moises sa kanya. Read the law of God. Read the Bible. Amen. Read the Word of God every day and night. Amen. At ito ay isang example at maging example natin dito na ang mga nagtagumpay maging kay Abraham. Si Abraham po ay inutusan ng Panginoon at kinikilala si Abraham na isang matagumpay. Kung paano po siya nagtagumpay, siya po ay sumunod din sa Panginoon. Si Abraham, siya po ay isang matandang tao ng panahon yon. At ang sabi, walang magmamana ng kanyang ari-arian. Pero sinabi ng Diyos, hindi ang iyong alipin ang magmamana kundi anak mo. 100 years old si Abraham, si Sarah ay 90 years old. Kung iisipin mo, paano siya magkakaanak. Pero dahil siya ay nakikinig sa instruction ng Diyos, nagkanak siya, amen, at siya po ay pinagpala ng Panginoon. Dito po ay magbabasa natin
sa Genesis chapter 12. Ito po ay instruction ng Diyos kay Abraham. Sabi dito, sinabi ni Yahweh, kung makikimpas kayo sa Genesis chapter 12, verse 1 and hanggang 3. Sabi dito, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Amen. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at mababantog ang iyong pangalan, at magiging pagpapala sa marami. So ito po si Abraham ay isang kinikilala. Ito po ay ama ng mga sumasampalataya. Bakit? The father of faith, si Abraham. Amen. Naniwala siya sa sinabi ng Diyos. Lisanin, amen, at ang magmamana ay iyong mga anak, maraming bansa, magkakaroon ka ng maraming bansa, at pararamihin ang mga anak. Tayo isang bahagi tayo. Anak tayo ni Abraham. Isip, paano kaya tayo naging anak ni Abraham? Kasi siya yung taga-Middle East. Kasi nung tanggapin natin si Jesus as Lord and Savior, si Jesus ay mula sa lahi ni Abraham, ni Isaac, and Jacob. Amen? At ito yung tinawag na Israel. Hallelujah. At nung tanggapin natin siya ay naging bahagi tayo ng lahi ni Abraham. Saan? Sa pamamagitan? By the Spirit. Amen po ba? Tayo ay tagalangit. Si Jesus ay tagalangit. Si Jesus ay inanak mula sa lahi ni Abraham, sa lahi ni David, at siya ay naging tagapagligtas. At tayo bahagi ng anak ni Abraham sa pamamagitan ni Jesus. At tayo ay bahagi ng pangako ng Panginoon. Ang pangako sa atin ay buhay na walang hanggan. Kung paano nilid ang Israel mula sa Ehipto at nila sa Promised Land, ganun naman tayo. Sa spiritual naman tayo. Ano yung pangako naman sa atin? Yung heaven. Amen po ba? Pagdating ng panahon. Amen po ba? Hallelujah. Tayo po ay pinangakuan ng Panginoon na merong tayong pupuntahan. At tayo inililid ni Jesus Christ. Inililid tayo ng Panginoon upang tayo magtagumpay. At ito po si Abraham, sa instruction ng Diyos ay siya ay sumunod. Amen? At yun sa pagsunod, doon niya nakamtan ang tagumpay at pagpapala mula sa ating Diyos. Siya po ay natupad yung magiging, sabi nga niya dito sa verse 2, sabi dito, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa, pagpapalain kita, at mababantog ang iyong pangalan, at magiging pagpapala sa marami. Pero nung time na yun, wala pa siyang anak. Ay siya ay matanda na. Pero natupad ang pangako ng Panginoon. So, ibig sabihin, pag tayo nakinig sa instruction ng Diyos at sinabi ng Diyos sa atin, maniwala tayo. Amen? Maniwala tayo sa pinagagawa ng Panginoon. Sa anong paraan natin maririnig ang Diyos? Prayer, the Bible, amen? Pakikipag-usap by the Spirit, amen? At mangungusap ang Diyos, amen? Hallelujah. Amen po. Kung gusto natin maranasan ang presensya ng Diyos, read the Bible. Read the Bible. Ang salita ng Panginoon. And pray. And talk to Him. By the Spirit. Meron na tayong Holy Spirit. Amen? Nung tayo tumanggap sa Panginoon, sabi, maliban ang tao'y panganak na magulit, hindi siya paghaharian ng Diyos. At tinanggap natin, we are baptized by the Holy Spirit. Amen? Hallelujah.
nabaptize tayo sa Holy Spirit, meron tayong makakausap at makakausap natin siya by means of Holy Spirit. Amen. Ang sarap kausapin natin. Meditate, sabi nga, ang turo ng Panginoon, paano tayo makipag-usap siya sa Kanya. Sabi nga, pumunta ka sa isang silid at ikaw ay makipag-usap sa Panginoon. Heart to heart. Alamin mo siya, makipag-usap ka, na andyan siya. Amen. By the Spirit. Tutugon siya sa ating Diyos. So, ibig sabihin ng Panginoon kung paano tayo magtatagumpay katulad ni ginawa ni Josue, kung paano ang ginawa ni Abraham. Ibig sabihin, ito ay example ng mga taong nagtagumpay. Si Josue, si Abraham, amen. Ito ay kinuha kong palatandaan kung paano tayo magtatagumpay. Amen po ba? That is the example. Si Josue at maging si Abraham. Dito po sa New Testament, ang kinuha ko po naman dito ay si Felipe. Patungkol kay Philip. Ito po ay nung magpakain ng Panginoon ng 5,000 katao. Ito po ay sa chapter 6 ng John. Patungkol ito kay Felipe. Hallelujah. Kung ito po yung ating magbasa, sabi po rito, hallelujah. Sa verse 6 hanggang verse 9, I think, verse 9. Hallelujah. Meron nga pala ako dito yung guide. Ano po ang sabi dito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Ibig sabihin, naniniwala si Jesus na mayroong kayang gawin si Felipe. Si Felipe po ay isang alagad ng Panginoon. Isa sa alagad. At alam niya kung anong gagawin. Ang sabi dito, kung anin natin lahat ibabasahin, ang nakita ng mga alagad, napakaraming pumunta sa kay Jesus. Anong oras na yon? Magdadapit hapon. Alam nila na sila ay kailangan pakainin. Amen? At inisip nila, paano kaya mapapakain ang ganitong karaming katao? 5,000 ang sabi. Bukod pa ang babae at mga bata. Pero dito po ay pinakita ni Felipe kung ano ang kanyang gagawin. Doon sa instruction ng Diyos, hallelujah, napakalaga pag ang Diyos ay nag-instruction sa atin, kailangan tayo ay marunong makinig. Amen po ba? Kailangan tayo malinig sa sinasabi ng Diyos. Kung anong kanyang sinasabi. Ano po ang ginawa dito ni Felipe? Sabi ni Felipe sa verse 7, sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryong tinapay, kahit 200 na denaryo ang bilhin at di sa sapat para sa makakain ang kakaunti ang mga tao. Alam ni Felipe na hindi na sapat, pero alam ng Diyos kung ano ang gagawin. Amen. Sa verse 8, ang sabi dito, amen, hallelujah. Ang sabi dito, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad na si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa kanyang karaming tao. At sabi daw ng Panginoon, paupuin niyo sila at wika ni Jesus, mata mo sa lugar na yon. Lumuko ang lahat at humigit kumulang sa 5,000 ang lalaki. At sabi sa 11, kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinamahagi sa mga tao at gayon din ang ginawa niya sa isda. So malinaw po, amen, pag nag-instruction ang Diyos sa bawat isa sa atin, gawin natin at gagawa
ng himala ang Panginoon. Amen? 5,000 imagination natin, 5 tinapay at 2 isda, pero ang lahat po ay kumain. Ibig sabihin, kayang gawin ng Diyos ang hindi natin kayang gawin. Amen? Kaya maghimala ang Panginoon. Amen po ba? So, malinaw po, dito po sa 3 taong kinuha natin, kay Josue, si Abraham, si Felipe. Amen. Ano ang ginawa nila? Sila po ay naniwala sa instruction ng Diyos. Amen. Napakalaga ang maniwala. Napakalaga ang makinig. Napakalaga ang mag-aksyon. Kahit na sabi nga, makirinig natin ang salita ng Panginoon at hindi naman tayo kumikilos. Walang saysay ang ating pananampalataya. So, in number 1, tayo ay marunong makinig. Marunong tayong sumunod. At marunong tayong gumawa. Amen? Naroon ang tagumpay. Pero kung ito'y basta na lang natin narinig, pagkalipas wala na. Kailangan pag narinig natin, maniwala, sumunod, at gawin natin. Amen? Amen po ba? Paano ang ginawa ni Josue nung marinig niya instruction? Ginamit niya yung pakinig at meditate the word of God. Si Abraham, kung paano dumami ang kanyang lahi, ganun din ang kanyang ginawa. Maging si Felipe, ganun din ang kanyang ginawa. So, ibig sabihin, ganun din ang ating gagawin para tayo ay magtagumpay. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Bigyan natin ng palakpakan pa. Hallelujah. So, amen. Ang kailangan natin ng faith, yung pakikinig. Sabi nga doon sa Roma chapter 10 verse 17. Roma 10:17. Hallelujah. Ano po ang sabi doon? About faith. Hallelujah. Kung may maunang makakita ay pakibasa. Roma chapter 10 verse 17. Roma 10:17. Kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig. Yes. Ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen. Amen. Malinaw po. Ang pananampalataya daw ay nagmumula sa pakikinig. At kung may nangangaral, ibig sabihin, nangangaral tungkol kay Jesus. So, napakalaga po ang pakikinig. Upang doon magsimula ang ating pananampalataya, magmumula po sa pakikinig. Magmumula po sa pagbabasa ng Bible. Magmumula po sa meditate the Word of God. Malinaw po doon sa kanyang talatang sinabi. Amen. Kaya napakalaga po itong ating ginagawa nang tayo ay nakikinig ang bawat isa. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapanig lamang kung may nangangaral tungkol kay Kristo. So, ibig sabihin, napakalaga po ang mangaral. Napakalaga po ang magbahagi ng salita ng Panginoon upang ang lahat ay makakilala, upang ang lahat ay manampalataya, upang ang lahat ay makakilala sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So, napakalaga po ang aksyon. Napakalaga po ang pananampalataya. Napakalaga po ng ating gagawin. Pag narinig natin, pwede nating kwento. Bahagi tayo ng tagumpay. Amen? Bahagi tayong lahat. Ibig sabihin, may tungkulin tayong lahat upang gawin ang ipinagagawa ng Panginoon. Sabi din po doon sa Luke chapter 17 verse 6, ang pananampalataya daw natin ay maging katulad ng butil ng mustasa. At anumang ating utusan ay ito ay susunod. Amen po ba? So, ibig sabihin, ang pananampalataya ay napakalaga. Maging doon sa Hebrew chapter 11 verse 1. Hallelujah. Ano sabi doon? Kung mababasa natin, amen?
Kailangan, sabi, iniisip pa lang natin, hallelujah, ay tayo ay maniwala na may gagawin ng Diyos. Amen? Kaya yung anumang problema, anumang kailangan natin, isipin natin na may gagawin ng Diyos. Kasi ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya niyang gawin ang lahat. Amen? Tayo nga, nilikha niya. Tayo nga, iniingatan niya. Tayo pinagpapala araw-araw. Tayo kumakain. Pinakakain tayo araw-araw. Iniingatan tayo. Amen? Hallelujah. Kung titingnan natin about news, ako nanonood ng news to monitor the situation. Pero may nakukuha ng araw. Meron niyang pangyayari. Isang sasakyan na lahat ay nawala ang buhay. Isang sasakyan po yun na pangyayari. Sila po ay umatin sa isang parang ano po ito, at siya nakaisa sa isang pamilya na nawala ng buhay. Pero sa kanilang pag-uwi, lahat po na nakasakay doon nawala ng buhay. So ibig sabihin, hindi mo hawak ang buhay, pero pwedeng ingatan ng Diyos ang buhay ng tao. Amen. Amen. Kaya ang sabi dito sa Hebrew 11 verse 1, hallelujah. Anong sabi dito? Tayo may pananalig kung nagtitiwalang tayo mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di nakikita. Hindi pa man nakikita natin yung ating pupuntahan, maniwala tayong iingatan tayo ng Diyos. Amen po ba? Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Ang isip natin ay pwedeng utusan na tayo sa ating paglalakbay, iingatan tayo ng Panginoon. Kaya kung pwede sa ating pag-alis ng tahanan, pagbaba ng tahanan, pray. Pray. Alam na yung Diyos yung iyong pupuntahan. That is, ito ang kahulugan nito. Kung tayo may pananampalataya, iingatan tayo ng Panginoon. Hindi lang yun, maging ang ating pangangailangan, alam ng Diyos. Una ito, pananampalataya. Pangalawa, yung pagsunod kung paano tayo magtatagumpay. Sa 2 Chronicle, pakibasa 2 Chronicle, kung nakukuha ninyo. At ganito ang ginawa ni Exesias sa buong Juda. At siya'y gumawa ng mabuti at matuwid at tapat sa harap ng Panginoon ng Diyos. Verse 21. At sa bawat gawain sa kaniyang pinasimulan, sa paglilingkod sa bahay ng Diyos, at sa kautusan at sa mga utos upang hanapin ang kanyang Diyos, kaniyang ginawa ang buong puso, at guminhawa. Amen. Napakalinaw po dito. Amen. Kung tayo ay susunod sa Diyos, kung tayo ay susunod sa pinagagawa ng Panginoon, tayo po ay umunod. Tayo po ay giginhawa. Hindi po basihan, amen, hindi basihan ang napakarami nating pera. Amen po ba? Hindi basihan kung gaano kayaman tayo. Ang yaman natin ay mula sa Diyos. Amen. Ang buhay ng tao, hindi pwedeng bilhin. Ang buhay ng tao, hindi kayang dugtungan ng pera. Pero ang Diyos, kaya niyang gawin. Amen po ba? Kaya niyang gawin ang lahat. Anong sabi dito? Dito po sa, uulitin ko yung word na yon. Ito po ay si Haring Ezekias. Amen? Ginawa niya ang lahat. Sabi niya, buong Juda, pawang mabuti at matuwid at tapat sa paningin ni Yahweh ng Diyos. Anong ginawa nila? Sila po ay pawang mabuti
Sila po ay lahat ay matuwid, lahat po ay tapat sa paningin ni Yahweh. So napakalaga sa harapan ng Panginoon ang buhay natin ay tayong tapat. Na tayo ay mabuti. Amen? At tayo ay mabuti sa paningin ng Panginoon. Number 1 ang susi po yan ng ating Panginoon. Ang pangalawa? Sabi dito, hinanap niya ang Diyos at sinunod na mabuti ang kautusan. Anong ginagawa sa kaharian ni Hezekias? Hinahanap niya ang Diyos. Pero ang sabi doon sa Matthew chapter 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So napakalaga po ang sumusunod sa Panginoon. Amen? At tayo ay pagpapalain. Ito po ang paraan ng pagpapala. Sabi, hinahanap niya ang Diyos at sinusunod ng mabuti. Sabi sabihin, sinusunod ng mabuti ang kautusan. Naglilingkod niya, kautusan sa paglilingkod niya sa bahay ni Yahweh. Ibig sabihin, sa church, sa templo, sa samahan ng mga Kristiyano, tayo ay naglilingkod. Ang sabi dito, sa bahay ni Yahweh, buong puso niyang ginagawa ang lahat. So, ibig sabihin, gawin natin ng buong puso ang paglilingkod. Amen? Ano ang kasunod nun? Siya naman ay uunlad. So, ang pag-unlad ay sa pagsunod sa Panginoon. Hindi po ang mayaman ay hindi po sa pera. Hindi sa pagsunod sa Panginoon. Hallelujah. Ano pa? Sabi doon, kailangan with action. Unay faith, obedience, and action. Dito ay makikita natin sa anong paraan natin malalaman ang pagsunod sa Panginoon. Sabi po doon sa James o Santiago, chapter 2, verse 17. Ang pananampalataya, walang kalakip na gawa ay patay. Sabi dito, gandi naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ibig sabihin, tayo po ay mayroon ng pananampalataya. Tayo po ay mayroong Panginoon. Tayo po ay mayroong Diyos. Tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Ibig sabihin, yung faith natin at pagkakilala sa Panginoon, gamitin natin. Pero pag hindi natin ginamit yung faith, walang isa-isa. Practice natin yung faith, yung ating pananampalataya. Pag mayroong dumating sa buhay natin, pray and pray and read the Bible and talk to God. Amen po. Lahat tayong tao, habang narito sa mundo ito, may kinakaharap ang bawat tao na mayroong suliranin para buksan ang ating pananampalataya. I-apply natin sa buhay. Ano po ang sabi doon sa Matthew chapter 7 verse 7? Hallelujah. Matthew 7:7. Anong dapat natin gawin? Hallelujah. Para natin magawa. Sabi, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Chapter 7 ng Matthew 7. Humanap kayo at kayo'y makakasumpo. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan. Ibig sabihin, hallelujah, mayroon tayong gagawin. Humingi, humanap, at kumatok. Saan? Sa Diyos. Nasa Diyos ang katubunan. So, ito pong mensahe na pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Amen. Kung bakit ito binigay sa atin, hindi po sa kayamanan ang
pinagmumulan ng tagumpay. Ang pera po ay nawawala at nauubos. Pero ang pananampalataya ay mananatili. Pag-asa at pag-ibig. Naroon po sa 1 Corinthians chapter 13 ating basahin para maganda. 1 Corinthians chapter 13. Amen. Ang sabi, ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ano po, nasaan yung pag-ibig? Galatians chapter 5. Okay. Galatians chapter 5, verse 22. Tatapusin na natin to. Kasi pa mabibitin tayo sa pinapahayag ng Panginoon. Galatians chapter 2, verse 5, 22 and 23. Ano sabi rito? Subalit ang bunga ng bunga ng Espiritu ay pag-ibig. So, ibig sabihin nasa ng pag-ibig. Nasa Holy Spirit. Tayong lahat ay mayroong Holy Spirit. Amen? Yes. Lahat tayo ay may Holy Spirit. Ano ang nakapaloob sa Holy Spirit? Pag-ibig. Ano ang nakalagay doon sa pag-ibig? Ang sabi dito, amen? Kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabanalan, kabaitan, amen? Kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagbibigil sa sarili. Walang utos na laban sa mga ganitong mga bagay. So, ibig sabihin, ang pag-ibig nasaan? Nasa Holy Spirit. Lahat tayo ay mayroong Holy Spirit. Amen? So, ibig sabihin, ang tagumpay ay nasa Diyos. Wala nang iba pa. Ang kapayapaan ay hindi po kayang bilihin. Ang kalusugan hindi rin po kayang bilihin. Amen? Health, kapayapaan, ang kagalakan ay hindi rin po kayang bayaran ng salapi. At ang katapatan ay ito'y galing sa Diyos. Amen? So, ang tagumpay ay nagmumula sa Panginoon. Yun nga po, sa Galatians chapter 5, 22 and 23. Ang Panginoon ay mayroong isang ikiniwento tungkol sa isang mayaman. Pero ang kayamanan niya ay hindi nagpahaba ng buhay. Ito po ay nakasulat sa Lucas chapter 12. Hallelujah. Pakinggan po natin sa Lucas chapter 12. Ibig sabihin, ang pera ay hindi kayang dugtungan ng buhay. Lucas chapter 12 verse 15. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. So, ibig sabihin, wala sa laki ng kayamanan. Ang dami pong mayaman na kahit tugtungan ng buhay, hindi kakayanin. Pero magagawa ng Diyos. Magpahabain ang ating buhay. Amen po. So, verse 20. Hallelujah. Ano po ang sabi ko? Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? So, ibig sabihin, hindi po sa laki ng kayamanan ang buhay ng tao. So, ang tagumpay po ay hindi basihan ang maraming pera, kundi ang basihan ay ang pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. So, maliwan na po. Ang kayamanan ay hindi basihan, kundi ang basihan natin ay ang Diyos. May Diyos ka na at may kayamanan ka pa. So, nasa Panginoon ang tagumpay at ang tunay na buhay. Hindi po sa halaga ng pera. Ang pera po ay nawawala, nabubulok. Amen. Pero ang Diyos ay mananatili. Amen po ba? Palakpak sa Panginoon. Sapagkat kami mayroong Diyos at mayroon na pati kaming kayamanan. In Jesus' name at Lord, inaangkin namin ang pagpapala at tagumpay mula sa iyo sa makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, amen. Amen.